Chairman, maiba lang po ako. Kahapon po yung asawa nung mayor nung Lanao Sur, binaril, patay, no? At siguro po araw-araw din kayo nakakatanggap ng mga reports na ito. Ano po ang inyong galaw po at desisyon dito po sa mga lugar na ito na mukha pong hindi na may tatanggi, araw-araw may patayan at yung bang report may kaugnayan talaga sa halalan? Alam niyo po Sir Ted, yang pong asawa ng mayor ng Lumba Kaunayan diyan sa Lanao del Sur, talagang nakakalungkot. At lagi po nating sinabi nga nung isang araw, sinabi na natin, inamin na natin na mayroong pagtaas ng bilang ng election-related violence diyan sa bandang area ng Bangsamoro ng Mindanao. At meron po tayong 38 na declared na red category areas na binabantayan natin at maaaring ito po'y mag-increase at sana nga wag dumating at humantong sa punto na ang COMELEC ay maglalagay ng tinatawag na COMELEC controlled areas. Alam niyo po, ang talagang dapat dyan at ating pong pinapanawagan patuloy sa ating Philippine National Police ay ang pagbuwag ng private armed groups sa iba't ibang parte ng ating bansa. Hindi lang po yung pagsamsam ng mga loose firearms o yung mga pag-aresto sa mga may dala ng baril kahit na dapat suspended. Kung hindi yung private armed groups ang dapat na papatungkulan natin sapagkat hindi po makakapamayagpag ang mga yan o hindi po magkukos ng violence o yung pagkamatay kung yan ay walang kumikilos at gumagalaw sa bawat area. At kung kinakailangan magdagdag po ng pwersa, yan po gagawin ng COMELEC at ipapakiusap natin yan sa Philippine National Police. Kaya nga po, ito kasi ay police matter na eh. Magtataka ka rin naman, may gun ban na ngayon at kung mahigpit ang kanila pong checkpoint, di ba? Bakit araw-araw itong patayan na to? Although dyan po sa area na yan, Sir Ted, meron din tayong alam na may rido sila, may clan war. Minsan po parte talaga yan, kaya lang the fact na mismong asawa ng mayor, nung isang araw naman, yung mismong vice mayor, ang naging biktima, buti na lang buhay siya. Pero yan po, tinitreat natin yan personally dito sa COMELEC as election-related violence. Kung ano man ang treatment ng law enforcement authorities para sa amin, basta may relasyon sa pamilya ng kandidato o mismong kandidato, dapat classify dyan as election-related violence. Sige po, outside of Mindanao, outside po itong mga lugar na ito, ano po, saan pa po ang inyong binabantayan ngayon? Alam niyo po, nakakatuwa naman doon sa mga ilang areas na dati-rati traditionally, like for example po Sir Ted, Abra. Dati po talaga yan, medyo nagsisimula pa lamang ay medyo mainit na. Pero ngayon po, namomonitor natin, wala. Completely talagang medyo tahimik po na area. Kaya dito po sa NCR, wala naman po tayo na naka-red at naka-green at saka yellow category pa lamang. Yung pong mga municipalities and cities dito sa Luzon. So, ang tinitingnan po natin ding area, baka sakali dyan sa may bandang area ng Visayas, pero hindi po ganun kataas, Sir Ted, yung mga insidente ng election-related violence. Talaga pong kung kukumpara, nung mga nakakaraan, medyo mababa pa po. Pagpasok na March 28, Sir Ted, yan ang medyo pag-doble po ang ating po magiging monitoring at medyo yung pwersa ng PNP at AFP, baka madagdagan natin in certain areas.